ibang balita, makikipagsabayan sa dagsa ng biyahe ngayong Semana Santa ang panibagong pagtataas sa presyo ng gasolina. Nakatutok si Julio Segovia. Sa pagtaya ng ilang oil industry sources, hindi gagalaw ang presyo ng diesel ngayong linggo. Pero malaki ang OPH sa gasolina na posible raw nasa pagitan ng 50 hanggang 70 sentimo kada litro. 30 sentimo naman ang taas presyo sa litro ng kerosene. Hindi man apektado ang diesel, umaalma pa rin ang grupong Pasang Mazda dahil dagdag penitensya pa rin ang napipitong taas presyo sa gasolina sa mga motoristang malayuan ng biyahe ngayong Semana Santa. Hindi nyo nga kami tinaasan babawiin naman nyo sa mga pribado. Ano ba yan? Sakripisyo ba yan? Sa pag-aaral ng GMA News Research, sa nakalipas na halos isang dekada, karaniwang nagpapatupad ng taas presyo sa petrolyo ang oil companies ilang araw bago ang Semana Santa o sa mismong mahal na araw. 6 na beses itong nangyari. 3 beses namang nag-rollback sa presyo ng petrolyo nang gunitay ng Semana Santa sa nakalipas na 9 na taon. Pero agad ding nababawi pagkatapos ng mahal na araw. Mas maganda siguro kung mag-commute ka na lang kung gusto mong makatipid. Hindi naman daw sa kinakampihan nila ang mga kumpanya ng langis. Pero giit ng Department of Energy, inaangkat lang ng Pilipinas ang krudo, kaya ibinabase lang din natin ang presyuhan nito sa galaw sa pandaigdigang merkado. Hindi yan dahil gusto namin tumaas. Merkado po to. Every time merong worldwide na kaguluhan, dahil ang gasolina talaga ay imported at hindi tayo nagpo-produce dito kung meron man napakaliit, talagang we're always affected. Ang tangi lang daw magagawa ng DOE, payuhan ng mga motorista na magtipid sa konsumo ng petrolyo, mag-carpooling o sama-samang pagbiyahe gamit ang isang sasakyan. Dahil walang estudyante, maganda rin daw subukan ng pampublikong transportasyon. Julio Segovia, nakatutok 24 oras.